Hello guys, ito naman po si Kuya Sir at kung napanood nyo yung previous kong video tungkol sa mga positibong pwedeng mangyari sa iyo sa pagiging content creator or influencer, ito naman po yung mga negatibo. Let's go. So yun nga guys, ang number one natin ay yung pagkakaroon ng negative comments at criticism. Okay? Okay? So guys, kung ikaw ay content creator na ngayon at or kung nagbabalak ka na maging content creator in the future, okay, tanggapin mo na, okay, alamin mo na kung kaya mo ba tumanggap ng negative comments at mga kritisismo galing sa mga manonood. Okay? So, kung makakakita ka ng pangit na comment, hindi magandang comment, or kinikriticize yung ginagawa mo, binabash ka. Okay, binabash ka. Nagko-comment sa'yo ng hindi maganda, or dina-down ka sa mga comments nila, guys, unang-una yung gagawin dyan ay deadmahin yan. Okay? Deadmahin nyo lang yan, guys. Wala namang problema kung hindi yan re-replyan. Dadaanan nyo lang, kumbaga, hindi naman din kayo pipilitin ng social media platform na ginagamit nyo na replyan yan. Okay? It's up to you pa din kung paano nyo yan i-handle, paano nyo gagawin yung bagay na gusto nyong gawin na dineded mo yan at the same time. Okay? Merong ibang content creator na kapag may mga negative comments, ginagawa din nilang content. Okay? Kumbaga, kinukuha sila doon ng idea na pwede na lang gamitin as content para sagutin yung mga negative comments na yon at ipangalandakan sa mundo na mali siya. Okay? Pwede nyo gawin yun. Okay? In that sense, hindi naman sa isa sa mga bagay na pwede nyo gamitin yun na strat para mas lumawak ang inyong fanbase kasi sinasagot nyo yung comments, nagre-react kayo sa mga comments. Ngayon, nakaka-attract kayo ng mga nagtatanong, mga nag-i-inquiry. Okay? Mga nagko-comment ng ganito, ng ganyan. Kasi nakikita nila, uy, pinapansin pala yung comments. So, magko-comment ako ng ganito. So, maganda ang strategy yun. Okay? Sumunod guys ay yung pressure at mga expectations. Okay? Sa content creator or influencer, isa sa mga challenges na mararanasan mo ay yung pressure at mga expectations galing sa iyong audience or followers. Lalo kung malaki ka ng content creator. Okay? May mga fans ka na nag-aabang ng upload mo. Okay? May mga fans na hindi gusto yung in-upload mo. Merong iba na dineded mo lang yung in-upload mo. Okay? Pero at the same time, kapag ganun, may hindi ka magandang content, may maganda kang content, pero pinapanood ka pa rin, it means, ayun ang mga legit mong followers. Minsan doon mo makikita kapag nag-upload ka, minsan pwede mong i-test kung itong content ko, papatok ba? Okay? Itong content mo, content ko na to, papansinin ba? Okay? So, as a content creator, dapat maging vigilant ka rin sa pagpansin kung saan ka mas angat, okay? Na content. Pero, at the same time, isipin mo din, dapat isinalang-alang mo yung content na kaya mong gawin. Kasi minsan may mga expectation yung mga audience or followers mo na hindi mo naman kaya. Pero gagawin mo kasi nga para sa kanila. So, wag nyo yung gagawin guys. Kung mag-content lang kayo, at the same time, mag-enjoy kayo habang ginagawa nyo. Kung yun talaga yung forte nyo, at yun yung gusto nyo gawing content, huwag nyo isipin yung gustong mag-content ng ibang tao, ng inyong followers, okay? Hindi naman masama na tumanggi. Kasi merong iba na nagko-content na, gawin mo to, gawin mo yan. Kumbaga, inuuto ka na ng followers mo. Pero hindi mo alam, nagiging negatibo na yun sa sarili mong pagkatao kasi hindi ka naman yun, pero pinapagawa sa'yo. Okay? Unless yun talaga yung type of content na meron ka. Okay? So, pag napipressure kayo, meron kayong content na hindi nyo ma-publish o hindi nyo ma-post kasi nga nakaka-pressure or hindi mo sure kung tama ba yung expectation na marireceive mo. Okay? Yung expectation ng tao, kung marireach mo ba yun, mamimit mo ba yun, okay? So, i-post mo lang as long as pasok dun sa standards at sa guidelines, caring-carry yan.
Pangatlo ay yung time management, okay? At exhaustion. Okay? Maraming times na mauubos yung oras mo, wala ka ng oras sa ibang bagay, kumbaga, puro content ka na lang, okay? Nakakapagod din kasi minsan may mga content ka na hindi mo kayang gawin, pero gagawin mo kasi para sa followers mo. At kung nagawa mo man yung isang content na gusto mong gawin ay nakakapagod, kumbaga nakakaubos ng enerhiya, kumbaga hindi mo alam kung i-edit mo ba ngayon o bukas na lang o kailan mo ba i-upload, basta lang. Pero dahil gusto mong na maghain sa iyong mga followers ng bagong content, ay i-upload mo o i-edit mo o kahit pagod na pagod ka na. So dumadating din sa point na ganyan yung mga creators at followers, maski ako. Okay, dumadating sa point na tinatamad ako na mag-upload kasi nga ganito ganyan. Pero at the same time, isa pa dapat iniisip mo na meron ka rin, yung tao ka rin, meron ka rin pamilya, meron ka rin kaibigan. Kung maghahatiin mo yung panahon mo sa mga bagay-bagay na yun, may trabaho ka, siguro may trabaho ka din, huwag niyo isipin yung puro content. Lalo kung hindi ka pa naman monetize, okay? So, huwag ka munang masyadong maging masigasig sa pagko-content as long as nagagampanan mo yung role mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa trabaho mo. Okay, huwag mo yung isa-alang-alang yung pagiging ganito mo, okay? Mag-full-time kang magiging content creator or mas malaking time mo sa pagko-content kaysa sa pagpansin sa pamilya mo, sa kaibigan mo, okay? Sa trabaho mo, yan. Kumaga, unahin mo muna yung priorities mo bago yung pagko-content. Okay? Pero kung kumikita ka na, medyo maganda yung flow ng content mo, nagba-viral ka, nagko-content ka, medyo kumikita ka, okay? Bigyan mo ng mas malaking oras. Okay, dun ka mag-base kung kumikita ka na ba or hindi pa. Pero kung hindi pa, putyo-putyo lang muna yung post mo. Kumaga, content mo to, sige. Content mo to, sige. Kung may mag-viral kang isang content, okay, goods. Okay, kung wala pa, sige, post lang. Kunyari, once a day, twice a day. Kung medyo sinisipag ka, may mong 3, okay? Kumaga, tansyahin mo yung sarili mo kung kaya mo pa ba para hindi ka mapagod, hindi ka magsawa. So mga guys, pang-apat natin, mababang kita or walang kita all. Yun nga, gaya ng previous sinabi ko, yung kanina ko sinabi, kung hindi ka pa naman kumikita, huwag mo munang gawing priority siya. Kumbaga, set aside mo lang siya, gawin mo lang siya kung may time ka. Kumbaga, hindi pa naman siya monetize, kaya mo muna yan. Kumbaga, mag-content ka lang isa-isa. Okay, padala-dalawa. Okay na yun. Kumbaga, huwag mo i-pressure sarili mo na mag-content kung wala pa naman talaga siyang pumapasok na pera sa kanya. Okay? Pero ito, kung kumikita na, pero maliit. Okay, okay lang yun. Okay, isa rin yan sa negativity ng pagiging content creator kasi hindi pare-pareho yung buwan o yung intervals ng kita mo. Kumbaga, last month, okay. Yung sumunod na interval, yung next month, pangit. Hindi maganda, mababa. Hindi pasok sa standard mo. Or hindi mo nakuha kasi nga mababa pa. Kumbaga, hihintayin mo pa yung ilang buwan para maging example sa Meta. Okay, $100 mo muna bago mo siya makuha. Kung nababang kita, okay lang yon. Okay? Tapos may chance din na wala ka rin kita. Okay? Dadating sa point na yung inaasahan mong kita is hindi mo makukuha kasi nagkaroon ka ng violations, hindi mo na-reach yung goal na dapat kikitain mo yun. Kumbaga, hindi mo nakuha yung sahod na yun kasi kulang ka sa revenue. Kumbaga, hindi mo nabuo yung threshold na sinasabi kasi kadalasan yan $100 sa YouTube tsaka sa Facebook. Okay? So, kung hindi mo na-reach yun, hindi mo makukuha. Okay? Kung mababa naman, yan, sinasabi ko kanina, kung mababa naman, okay lang kasi nakuha mo pa rin yun, pero mababa. Kesa sa wala. Okay? Yan yung mga negativity. Hindi mo sure kung makukuha mo yung sahod mo.
Kaya make sure na susundin mo yung standards at saka yung guidelines na meron dun sa social media platform na ginagamit mo. Okay, hindi basta post lang ng post. Kasi ako mismo, nangyari sa akin yan multiple times. Okay, marami akong pages na ginawa pero hindi kumita or hindi pinansin ni Meta kasi ganito yung laman ng content, ganito yung laman ng content, nagkaroon ng kung ano violations. So, yun nga. So, hopefully, itong ginagawa ko yun ay hindi magkaroon ng violation, no? So, sana supportahan nyo. Lastly, guys, is yung pagkaubos ng ideas or yung pagkapagod. Okay? May time kasi na sobrang pagod ka na, ayaw mo na mag-content, hindi mo na masustain yung vlogging or yung content creation kasi nga pagod ka na. Kumbaga, wala ka na maisip na content na ng iba to. Kumbaga, hindi pasok sa'yo, hindi pasok sa panlasa mo, pero gusto ng audience mo, hindi mo magawa kasi nga hindi ikaw yun. Kumbaga, hindi ganun yung klaseng tao ka. O pinapagawa ng followers mo or audiences mo. Dadating tayo sa point na ganyan. Ako, multiple times ko na rin nangyari sa kanya. Actually, itong page na to, ay itinigil ko na. For the longest time. Itong April lang ulit ako nag-start. Siguro, nag-stop ako 3 months, ganon. Kasi nga, napagod ako. Okay, hindi ko kinaya yung exhaustion. Kaya ang dami kong realizations nung tuminto ako. Kaya ako bumalik ngayon. Baga, sana hindi ko hininto. Siguro ngayon, medyo malaki-laki na yung following ko kasi na-build ko na before yung aking mga audience at yung followers. So, sana kayo din, huwag kayong susuko sa pagiging content creator at saka yung mga negativity na mangyayari sa inyo sa content creator o influencer ay ganyan talaga. Yan talaga sa social media. So, kung may natutunan ka, maraming salamat sa panonood mo at kung hindi ka pa nakapollow, alam mo na ang gagawin. Meron ako sa Facebook at meron din ako sa YT. Maraming salamat ulit. God bless.